Alam mo ba na may isang pangalan na paulit-ulit lumalabas kapag pinag-uusapan ng kapangyarihan, pera, at lihim ng mga makapangyarihang tao sa mundo? Ang pangalang yon ay Jeffrey Epstein. Sa loob ng maraming taon, tahimik lang siyang gumagalaw sa likod ng mga eksena, kasamang mga politiko, bilyonaryo, celebrities, at mga influential figures. Pero nung nabunyag ang kanyang mga krimen, isang mas malalim at mas madilim na kwento ang unti-unting lumabas. At dito pumapasok ang tinatawag na Epstein Files. Sa video na ito, tatalakayin natin sino si Jeffrey Epstein, paano siya yumaman at naging makapangyarihan, ano ang Epstein Files, at bakit hanggang ngayon maraming tanong ang wala pa ring sagot. Sino si Jeffrey Epstein? Si Jeffrey Epstein ay isang American financier na ipinanganak noong 1953. Sa simula, wala naman siyang kilalang koneksyon o malaking yaman. Nagturo siya dati ng math at physics, pero biglang pumasok sa mundo ng finance. Dito, nagsimulang magtaka ang maraming tao. Paano ang isang dating teacher ay biglang nagkaroon ng access sa pinakamayayamang tao sa mundo? Unti-unti, nakilala si Epstein bilang isang money manager ng mga ultra-wealthy clients. Pero kakaiba, halos walang malinaw na record kung paano talaga siya kumikita. Kapangyarihan, koneksyon, at pera. Dito nagsimulang maging alarming ang kwento. Si Epstein ay may private island, may mansion sa New York, Florida, Paris at New Mexico. May sariling eroplano na tinawag ng media na Lolita Express. At sino ang mga nakakasama niya? Mga dating presidente, royalty, CEOs, scientists at celebrities. Hindi ibig sabihin na lahat ng nakasama niya ay sangkot sa krimen. Pero ang dami ng makapangyarihang pangalan na konektado sa kanya ay nag-raise ng red flags. Unang kaso at controversial na plea deal. Noong 2005, unang inakusahan si Epstein ng sexual abuse ng mga menor de edad sa Florida. Pero noong 2008, isang controversial plea deal ang nangyari. Nakaiwas siya sa federal charges. Nakulong lang siya ng 13 months at may special work release pa. Maraming prosecutors at victims ang nagsabing sobrang luwag ng deal na ito. Dito nagsimulang tanungin ng publiko, sino ang nagprotekta kay Epstein? Ano ang Epstein Files? Ang Epstein Files ay tumutukoy sa court documents, flight logs, contact lists, testimonies ng victims, at sealed records na unti-unting na-unseal ng korte. Ang mga dokumentong ito ay nagbibigay liwanag kung sino ang mga madalas niyang kasama, saan siya nagbiyahe, at paano gumana ang kanyang network. Ang paglabas ng pangalan sa files ay hindi automatic na guilty, pero nagbibigay ito ng dahilan para magtanong. 2019, arrest at biglaang kamatayan. Noong 2019, muling inaresto si Epstein. This time, federal charges na mas mabigat. Pero bago pa man magsimula ang trial, natagpuan siyang patay sa loob ng kulungan. Opisyal na sinabi, suicide. Pero hanggang ngayon, marami ang nagdududa, nagtatanong, at naniniwalang may tinatakpan. Dahil kung nagsalita si Epstein sa korte, maraming makapangyarihang tao ang posibleng madamay. Bakit mahalaga pa rin ang Epstein Files na yon? Hanggang ngayon, may mga documents na unsealed, may mga pangalan na lumalabas, at may mga biktimang patuloy na humihingi ng hustisya. Ang Epstein Files ay simbolo ng mas malaking problema. Kapag may tera at kapangyarihan,
May mga taong tila above the law. Ang tanong, ilan ang hindi pa rin nabibigyang hustisya? Ilan ang hindi pa rin pinapanagot? Ang kwento ni Jeffrey Epstein ay hindi lang tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa sistemang kumapalya, katarungang naantala, at mga lihim na pilit itinatago. Hanggang ngayon, ang Epstein Files ay paalala na ang katotohanan ay maaaring madelay, pero hindi kailanman tuluyang mawawala. Kung gusto mong mas malalim pang talakayin ang mga ganitong kwento ng kapangyarihan at katotohanan, huwag kalimutang mag-subscribe.